Hello again, Miss Angelus. This is Paul of Film Life. So this is the part 2 of the explanation of the Health Invest Plus, which is the topic is about your investment. So na topic natin kanina is about the guaranteed portion of the Health Invest Plus na I do hope na intindihan nyo kung ano yung mga guaranteed portion nito. Ngayon naman, ang didiscuss natin is the investment side of the Health Invest Plus. So the investment side of the Health Invest Plus deals with the mutual fund kung tawagin namin. Okay, so ang mutual fund is a fund, pool of funds na pinagsama-sama ng iba-ibang tao ito kaya nakabuo ng isang fund. So maraming funds po pagdating sa Pilam Asset Management Incorporated. So, apat yung pwede natin paglagyan. Pilam Bond Fund, Pilam Fund, Strategic Growth Fund, and the Equity Index Fund. So, bakit merong investment side ang Health Invest Plus? Dahil gustong ipakita ni Pilam Life yung pera nyo na pwede ring magkaroon ng earnings or magkaroon ng interest kung tawagin natin. 'Di ba? So parang mangyayari kasi dun sa pera nyo na binabayaran nyo is worth 107,706.25 is nahahati ito. Yung ibang part na pupunta sa investment side at yung ibang part na pupunta sa guaranteed portion, which is this is are the guaranteed portion na yun, yung basic life insurance coverage, accident health, early stage critical illness, daily hospital income benefit, and so forth. Yun ang guaranteed portion. Kasi gusto ng ibang clients, meron din silang investment na hindi lang sa health coverage lang meron din kinapupuntahan yung pera nila. Kaya nakapag-create si Film Life na best of both worlds na meron ng health coverage, meron pang kinikita yung pera. Dahil naintindihan namin na ibang clients kasi is gusto nila yung pera nila is merong kinapupuntahan na hindi lang sa health coverage, na gusto nila na hindi lang nakastock sa health coverage kasi ibang tao or ibang mga perception ng ibang tao is yung pera nila na hindi naman nagagamit for the health coverage, kumbaga nasasayang lang. Kumbaga, kaya rin, naka-insured siya for 1 year, pero wala naman nangyari sa kanyang mga sakit or mga illnesses or mga conditions sa sarili niya. So, yung pera niya 1 year, parang thank you na lang na walang nangyari at i-renew na lang. Pero dito sa case kasi sa Health Invest Plus, yung pera mo, hindi lang napupunta doon. Meron ding napupuntang investment side doon sa pera. Ngayon, paano yung under ng investment side sa Film Life, no? Dito. So, sa investment portion, tulad ng sabi ko nga sa inyo, is napupunta to sa mutual fund. So, ano nga ibig sabihin ng mutual fund? It's a pool of funds na iba-iba ang may ari. Kumbaga isipin nyo na isang sa isang bucket na punong-puno ng pera, pero hindi lang ikaw yung nagmamay-ari ng pera nito, na iba-iba din yung tao, doon na pupunta yung pera nyo at nagkakaroon ng magandang interest. So for example, para at least mas malinaw, meron tayong illustration dito. So yung funds nyo, nakikita nyo dito na napupunta to sa hindi lang sa Film Life. Kumbaga, napupunta rin sa iba-ibang kumpanya. Ganun po kasi under ng mutual fund eh. Yung pera mo na ilalagak dun sa mutual fund na yon, na merong bond fund, yung film fund, is ilalagak nito sa iba-ibang kumpanya para magkaroon ng magandang interest. So, ibig sabihin, hindi lang nananatili yung pera nyo sa Film Life. Tulad nito, kung sakali daw, for example, ang stock price ni Jollibee that time is 41 pesos and 50 cents. So, meron kasi tayong tinatawag ng mga unit price or mga shares na pera na katumbas ng shares na to sa isang 1 share nagtutumbas ng 41 pesos and 50 cents. So, kung ilalagay natin sa peso bill natin, sa amount ng kaya sabihin natin is around 30,000 pesos. So, may conversion yung 30,000 pesos mo para magkaroon ng shares na 41 pesos and 50 cents on that time on March 2009. So, kung sakali daw pinanatili mo yung funds mo sa 30,000 na na-convert na natin to shares,
is pinanatili mo to hanggang March 2014, which is the stock price tumaas ng 167 pesos 50 cents. So nagkaroon siya ng growth yung pera. Ganun kasi under sa mutual funds. Na pananatilihin mo yung pera ng matagal, pero pagdating ng taon na yon, pag kumita na yung pera, lumalaki din yung value dun sa mutual fund mo. So, maganda siyang vehicle in a way, parang iisipin mo na para siyang time deposit kasi time deposit ngayon kumikita rin, 'di ba? Na ngayon ang mga time deposits around interest is 1% to 2%. Pero nung 1990s, ang sabi sa akin ng mga magulang ko pati ng mga mentors ko noon na ang time deposit that time is around 10%. Kaya lang nag-iba ng trending ngayon, lumiliit na yung value ng time deposit kasi marami nang naglipa ng mga bangko, kaya marami nang naggayahan, kaya yung market ng 1990s, konti pa lang, kaya mataas pa yung percentage. Hindi katulad ng market ngayon sa mga bangko na napakadami na, kaya lumiit yung value ng pagdating ng interest ng time deposit that time. Ngayon, ang trending kasi ngayon, para mas malaki pa yung pera mo, isipin mo kasi yung pera mo na para din siyang naka-time deposit sa mutual fund na lumalaki rin pag tumataas ang stocks natin sa Philippine Stock Exchange Commission sa ating market dito sa mutual fund. So, we're dealing here with stocks. So, para ka na ring may shares dun sa mga iba-ibang kumpanya. Kasi si Philem Life is pwede niya nang invest yung pera mo sa mga big companies, mga blue chip tulad ng PLDT, San Miguel Corporation, Ayala Land, Jollibee, SM Store, Meralco, Bank of the Philippine Islands na nagkakaroon ng magandang interest yung pera mo. Okay. Pero pagdating kasi sa mutual fund, hindi siya guaranteed na laging ang growth mataas, minsan bababa, sasabay din sa pagbaba, minsan magiging 4% or 8% or 10%. Pero kung titingnan natin ang market natin today sa Philippines ngayon is lagi namang pataas ang market. It will always go up. Even though it goes down, it will goes up. Basta panatilihin lang natin ang ating pera ng matagal, ng mga 5 years or 10 years. Kasi inisip natin ito investment vehicle sa mutual fund, kailangan talaga long term or um, yung horizon mo, thinking mo dito sa investment mo is pang matagalan. Kasi yun ang sikreto dito sa mutual fund, para talagang kumita na malaki. Ano pang mga companies ang nilalagakan for investment? Is ito rin, composed of top 30 companies na pwedeng nating invest. Actually, ang nag invest dito sa mga companies na to is mga fund managers. Hindi mo na kailangan na ikaw yung mismong magdadirect para mag-invest sa kanila. Kumaga, pinapakita lang ni Philem Life kung saan nanggagaling yung pera mo dun sa binayaran mo sa 107,000 na yon, which is yung part doon na pupunta nga sa investment portion, which is ito yung mga company, marami siya: DMCI Holdings, Metro Pacific Investment Corporation, Mega World Corporation. So maraming pwedeng paglagakan talaga ng kaperahan natin dito sa investment side. Okay. And bigyan kita ng sample kung ano mangyayari sa pera. As you can see here, pagdating ng 11th year, tumataas yung value ng pera mo na pwedeng kumita siya ng 8%, 10%, and 4%. Yan. Ito kasi ang standard na pwedeng ibigay na projection natin pag kumita yung pera mo ng 4, 8, or 10%. Makikita mo dito sa other proposal na mga iba-ibang companies ng mga insurances that deals with investment as well and mutual fund. Okay. And makikita nyo rin dito kung bakit sinasabi ko kailangan long term, kasi pagdating ng third year and fourth year and the second year, medyo maliit pa lang ang value or account value mo that time, dahil nga kasi ini-invest pa talaga ni Philem Life yung pera mo sa iba-ibang kumpanya. And the same time, syempre we have to be transparent to you na yung pera mo doon sa 107 na yan is, tulad nga ng sabi ko sa inyo, binabayaran yung iba sa insurances. So there are cost of insurances, kaya mas maliit pa yung value, yung pera.
And yung other part ng pera napupunta nga for the investment side. Yun yun. So at least aware kayo, Miss Anne, na merong cost of insurance sa binabayaran. Pero at the same time, lumalaki din yung value nito kasi nga napupunta to sa iba-ibang kumpanya at lumalaki yung interest rate nila. Depende yan sa market, sa stock market natin. Pero ang good thing nito, lumalaki yung pera, yung value. Kung papatagalin nyo to, sabihin natin, pwede itong maging retirement fund nyo. Ang pwedeng kitain ng pera is around sa age of 60, mga 3.8 million or 2.6 million. So, lumalaki yung pera nyo. So, ganun yung takbo ng investment nito. Na meron ka ng investment side, the same time, protektado ka na for your health coverage. Kung sakaling kailangan mo na ng pera para sa, sabihin natin, ng pera to gagamitin nyo sa pangnegosyo or para sa mga plans ng inyong anak, pwede mo rin gamitin dito. So, depende kung ano yung pwede maging purpose for your investment side nito. At least na ipakita ko sa inyo na yung investment nyo is hindi lang sa Philem Life na pupunta, kundi sa iba-ibang kumpanya na lumalaki din yung interest rate. Basta ang sikreto lang for the mutual fund, kailangan long term. Okay? So, may question sa akin ibang clients kung sakaling gusto niya na kunin yung pera on the 6th year. Pwede naman po kaya lang may konting charges. Kasi, ang mutual fund talaga, nagtatapos yan on the 10th year. So, on the 11th year, pwede mo nang kunin yung pera mo. Ibig sabihin niya nagtatapos on the 10th year kasi on the first hanggang 10th year may mga charges pa kasi. Yun. Kasi gusto nila na talagang palakihin muna yung pera and on the 11th year pwede mo nang kunin to. Pero depende pa rin sa'yo kasi pwede mo pa rin panatilihin yung pera mo. Sabi natin on the 11th year pwede mo nang kunin to pero gusto mo pang panatilihin yung pera. So pwede pa na patagalin mo siya anytime. Kasi dito makikita mo naman kung pinatagal mo anytime yung pera mo on the 20th year, lumalaki din yung value. So depende ko kasi kung ano yung purpose mo eh. Pero basta ang paying period nito hanggang 10 years lang. Yung paying period, and after that tapos na, papalakihin na ni Philem Life yung pera. Depende na sa'yo kung kailan mo gustong kunin yung pera o hindi. Okay, pag kinuha mo naman ng full withdrawal, syempre magko-close yung mutual fund mo at syempre wala na din insurance. Yung iba ginagawa kasi isipin mo parang ano din to eh, deposit lang sa bangko na pinaglalagakan mo para magkaroon ng magandang interest. At pag close account mo, syempre wala din yung mga benepisyo. Yung ginagawa ng iba is partial withdrawal lang. Baga kukuha lang ng konti, tapos papalakin ulit yung pera, tapos papalakin ni Philem Life. At ilalagay ito sa iba-ibang blue chip companies para mas lumaki yung pera mo dito sa investment sa Health Invest Plus. And syempre, this is just a bonus dito sa Health Invest Plus mo na to dahil kasi ang pinaka-purpose talaga ng Health Invest is more in the health coverage mo. Kung sakaling magkasakit tayo ng malubha, ng critical illness, or ma-hospitalize, meron kang mga benefits na makukuha. And kung sakaling magkaroon ng aksidente, meron din. So, this is just only for you. Ang benefit nito. Kung sino yung insured. Okay. So, yun ang kagandahan kasi ng Health Invest Plus na kung sino insured, kung sino yung breadwinner, yun ang inaalagaan natin. Okay. And ang magkakaroon ng benefits doon or beneficiary kung sakaling talagang maluban na yung sakit at hindi nga makarecover is yung mga beneficiary tatanggap. So magkakaroon din ng mga benefits dito sa Health Invest Plus. And a good thing with this, diba nga nasabi ko nga sa inyo na 10 years to pay to, itong Health Invest Plus. Ang kinote ko kasi po sa inyo, Ma'am Ann, is 10 years to pay. Is kung sakaling 10 years to pay yung binabayad natin dito at biglang nagkasakit nga on the 4th year, yan, on the 4th year biglang nagkasakit, yung 5, 6, 7, 8, 9, 10 nyo po is hindi nyo na kailangang bayaran. This is just an example kasi dahil nga meron tayong waiver of premium,
na mag-activate na po yan kasi nga gawa nga na nagkasakit tayo that time in the fourth year. At yun ang good thing nun, na protektado na kayo kung sakaling magkasakit. Tapos tuloy pa rin yung investment. Kasi may mga client kami nagtatanong kung sakaling nga nagkasakit yung client, is paano na yung investment side nila? Napapakilaman ba yun? Yung ba yung binabayaran din nila? Na I mean, yung perang nakalagak doon for the mutual fund is nagagalaw ba for the benefits naman ng nagkasakit ka na yun din gagastusin? Hindi po, magkaiwalay sila. So, intact pa rin yung mutual fund mo. The same time, you still have the benefits na pwedeng mo makuha for your critical illness coverage. So, ibig sabihin, nagkaroon ka na ng 1 million, tapos meron ka pang investment, tuloy pa yung plano. Yun ang good thing kasi ng Health Invest Plus na to. Natuloy pa rin na meron kang nagkakaroon ng mutual fund, the same time, meron ka pang nakukuhang benefit na coverage kung sakaling nagkaroon ng critical illness or nagkaroon ng daily hospital income benefit, tuloy pa rin po na meron ka pa rin nakukuhang mutual fund na intact pa rin yun, na nakukuha mo yung mga benepisyo na yun. Tapos the same time, mawu-waive pa yung premium kung sakaling on the fourth year nga nagkasakit tayo, hindi mo na kailangan bayaran yung 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tapos meron ka pang mutual fund na nakukuha. Okay. So, yun yung good thing sa kanya. Anyway, the payment option for this Health Invest Plus, annualized is 107,706.25. Kung hindi kaya, pwedeng mag-semi-annual ng 53,853.12, and quarterly is 26, and monthly is 8,982.70. Okay. Ano pa merong benefits dito na hindi ko pa na sasabi sa inyo? Meron din pala siyang eto, 10% of the early stage critical illness mo kung sakaling nagkaroon ng diagnosis of angioplasty procedure. Ayan, makukuha mo din yun. 10% on top pa yan sa 1 million, and 20% kung sakaling naman na-diagnose with diabetic complications, on top din yan dun sa 1 million na pwede mo makuha for your critical illness coverage. Okay. So, yun lang so far for the investment side, and other benefits na na-discuss ko naman about the guaranteed portion of the health. And I do hope na naintindihan nyo po yung konsepto ng aking explanation for the Health Invest Plus. And if ever meron po kayong katanungan, just feel free to call me. Okay, alam niyo naman po yung number ko. Di ba po, ma'am? And tawagan nyo lang po ako. Text nyo lang po, and I'll be gladly to explain all to you again kung ano yung mga benefits ng Health Invest Plus, kung ano yung investment side niya. I do hope you understand as well kung ano yung portion ng investment natin dito sa Health Invest Plus. Okay, yun lang so far, and thank you for listening. God bless mo, ma'am. I do hope I hear from you.